Lumutang naman sa pagdinig ng Kamara ang iba't ibang isyong nararanasan ng ilang ahensya sa industriya ng niyog, kasabay ito ng kanilang isinasagawang deliberasyon para amyendahan ang batas para sa kapakanan ng mga coconut farmers. Ang detalye ihahatid ni Kate Renia live mula sa Batasang Pambansa. Yes, Kate. Bien, pagpapalakas ng implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Ito ang tinalakay ng Committee on Agriculture and Food. Pangunahing layunin ng panukala ay ang pagpapabilis ng mga programa para sa mga magnyunyog at ito ngang maiayon ang paggamit ng pondo upang mapalawak ang industriya. Sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binanggit niya rito ang malawakang coconut tree planting program para sa pagpapaunlad ng industriya ng nyog. Target makapagtanim ng 100 milyong puno ng nyog bago matapos ang taong 2028. Sa hakbang na ito, nais din ng Pangulo na maamyendahan ang Republic Act No. 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, ginagamit ang pondo para sa mga scholarship, health insurance at training ng mga magsasaka. Sinusuportahan din ito ang ilang magsasaka sa pamamagitan ng pagpapautang na may mababang interes. Katunayan, layunin ang pag-amyenda ng batas na resolbahin ang ilang isyong nararanasan ng ilang ahensya sa sektor ng nyug, kung saan ang ilang ahensya ay hindi nila lubos na nagagamit ang nakalaang pondo sa loob ng buong fiscal year. The law appropriated at least 5 billion annually to fund the programs and projects under the Coconut Farmers and Industry Development Plan, and distributed to 15 various implementing agencies. However, some of these implementing agencies have encountered issues and structural challenges that prevented them from spending their funds within the fiscal year. Nanawagan naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na maisama ang mga magnyunyog sa Trust Fund Management Committee upang mapakinggan din ang kanilang mga suhestyon sa sektor. Lumalabas po doon sa binabanggit ng ating mga magnunyog, parang hindi na ikonsidera yung kanilang panukala na magkaroon ng mga kinatawan ang mga magnunyog doon sa Trust Fund Management Committee. Kasi po lumalabas, Mr. Chair, dito po sa mga panukalang batas na nakafile ngayon, ay nakakalungkot po, hindi rin na ikonsidera yung panawagan ng ating mga magnunyog na maisama sila doon sa Trust Fund Management Committee. Labis naman ang suportang ibinahagi ng Philippine Coconut Authority sa pag-amyenda sa panukala at pagbibigay pansin sa ilang concern ng mga mambabatas. Anila, maituturing din na bottleneck umano sa industriya ang nararanasang problema pagdating sa pag-utilize ng pondo ng kanilang 15 implementing agencies, kaya't kinakailangan na ang agarang reforma. Bien, pinag-usapan din sa komite ng mga mambabatas itong ang mga nakahaing resolusyon na imbestagahan at suriin ang estado ng implementasyon nitong paggamit ng coconut levy funds. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.